Matapos ang undoy noong 2009, natauan ng lahat sa matinding pangangailangan na ang problema ng baha sa Metro Manila ay malala, komplikado at sanga-sanga. At kailangan ng seryosong solusyon sa isang metropolis na mabilis ang paglawak pero hindi na asikaso kung saan pupunta ang tubig ulan. Noong 2013, naaprubahan ng isang komprehensibong flood management master plan for Metro Manila and surrounding areas. Dahil ang sanhi daw ng pagbaba ay hindi lamang iisa ang pinanggagalingan, hindi isa lang dahilan. Ang saklaw nito malawakan. Isa sa mga plano nito ay ayusin ang mga pagdaloy at koneksyon ng mga ilog, pati na rin ang paggawa ng mga dam. Mula sa Pasig, Marikina hanggang May Kawayan, Malabon, Tulyahan, Manggaan, hanggang Las Piñas, pati na rin ang Laguna Lake at yung mga paligid pa niyan. Magdadagdag rin daw ng mga bagong pumping stations at aayusin yung mga sira. Aayusin pati ang sistema ng pagtatapon ng mga basura at gagawing kaagapay ang mga nakatira sa mga komunidad. Sa halagang 351.72 billion pesos na may suportang pinansyal at teknikal ng World Bank, nakaprograma itong tumagal ng 25 years dahil alam nilang pangmatagalan na gawain yan at obligadong pangatawanan kahit ang mga susunod na mga administrasyon. 635 billion ang pondo sa flood control ng Duterte administration, dagdag pang 648 billion kay BBM. Ang tanong, 13 years after anyari sa flood master plan, aba, napangatawa na naman pagdating nga lang sa pondong malakihan. Noong 2024 sa presentasyon ng nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan, makikita na may 104.2 billion na halaga ng mga proyekto na may kinalaman sa master plan. Yun lamang ang nakompleto, katumbas yan ng 30% lamang ng kabuuan ng plano. Mahigit isang dekada matapos aprubahan ito, si Bonoan maraming binigay na dahilan. Ang pandemyang 2020, basurang hindi kinakaya kahit na pinakamabisang pumping station pa na ang maayos lang sa target. The pumping 34 na target ayusin, 16 lang daw. At sa target na 4 na bago hanggang ngayon ay tinatapos pa rin daw. Problema rin daw ang mga right of way sa mga area na maraming nakatira. Wala pa sa usapan dyan yung mga nakawan ng pondo. Napakabagal lang usad at 9 na taon na lang bago ang palugit na 2035. Niwala pa sa kalahati ang nakompleto sa ilalim ng 3 gobyerno. Daang matuwid kay Aquino, build, build, bid kay Duterte, build better more naman kay Marcos Jr. Kung meron man tayong isang napatunayan, magaling talaga tayo magbuo ng mga slogan. And that is the word of the Lord for tonight. Mga kapatid, Lord De Vera po ang inyong lingkod. Mahalaga ang pag-share mo nitong ngayon. Nako, naglipa na ng mga fake news. Para sa mahalagang balita at updates, mag-follow po at mag-subscribe sa social media pages ng Ano Pa Din News 5